Okay, what's up sa inyo mga kaballers? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa lahat ng mga solid supporters ng channel na to, sa lahat ng mga subscribers natin dyan. At syempre sa lahat ng mga bagong viewers natin na tumatangkilik manood dito sa ating channel. Baka naman, sir, madam. Baka naman pwede mo nang subscribe ang aking channel. Pwede mo nang pindutin yung subscribe button at notification bell dyan, no? Para mas lalong maging bonding tayo sa isa't isa. Okay mga kaballers, sa araw na to, medyo kararating ko lang galing trabaho. Pero syempre, dahil plano nating palakasin ang ating YouTube channel at magka-bonding tayo ng mas maganda at magkakailanlan talaga tayo sa isa't isa. Siyempre, kailangan natin mag-vlog lagi. Kailangan natin ng patuloy na pagbablog. Walang mapagod. Siyempre, para makatulong tayo sa mga kabataan, yung mga players dyan, mga batang manlalaro, yung mga players na gustong matuto ng mga rules and regulations. At siyempre, doon sa mga bagong referees dyan, na gustong matutong mag-referee, dito, tamang-tama ka rito. Tamang-tama ka rito, kaballer, sa aking channel. At syempre, doon sa mga veterano ng referees na sumusubaybay at talaga namang sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat. Sobrang dami, no, ng mga referees na nandito sa ating channel. At yung iba, talagang nakakatuwa dahil nag-share sila ng mga knowledge nila sa mga viewers, sa mga nagko-comment. Nakakatuwa, ano? At talagang appreciate ko talaga yun, ano? Talagang na-appreciate ko lahat ng ginagawa ng mga kabaro natin dyan, ng mga referees. Okay mga kaballers, sa araw na to, ang topic natin mga kaballers ay isang request ng ating subscriber, ano? Siya ay si Coach Benji Monter. Alright, Coach Benji, para sa iyo ang vlog na to at ang topic na pag-uusapan natin na gusto niyang malaman ay ang tinatawag na delaying the game. Ano ba yung mga delaying the game na nangyayari, na nagli-lead papuntang technical call? Alright mga kaballers, so ang gusto niyang malaman, ano bang mga uri ng mga delaying the game sa loob ng basketball court? At saka gusto rin niyang pag-usapan at malaman ang tinatawag na iba't ibang uri din na yung mention niya, yung term niya doon ay obstruction, or sa rules and regulation tinatawag yan na distraction. Yung distraction ng defensive player sa isang offensive player. Yun ang gusto niyang malaman, ano bang uri yung mga distraction na yan, yung mga obstruction na yan na sinasabi niya. So yun ang ating pag-uusapan ngayon dito. Siyempre, bukas ang comment section dyan sa baba. Kung may mga additional kayong knowledge, open ang ating comment section dan. At salamat syempre kung makakatulong kayo. At ma-appreciate yan ni Uncle B. So much ma-appreciate yan. Okay mga kaballers, so syempre bago tayo magsimula mga kaballers, mag-i-intro muna si Uncle B. What's up sa inyo mga kaballers? Ako nga pala uli ang inyong Uncle B. At welcome uli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. What's up sa inyo mga kaballers? Okay, nandito yung mga kaliga, no? Nandito na naman tayo sa welcome uli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Alright mga kaballers, delaying the game. So delaying the game muna tayo. Alright? Itong delaying the game na to mga kaballers, na usually nagwa-warning ang referee bago magkaroon ng tinatawag na technical call. At kapag nagkaroon na ng technical call sa una, pasensyahan tayo mga kaballers. Sa susunod wala nang warning yan, dire-diretso na yan. Lahat ng nature ng delaying the game, tuloy-tuloy na ang technical call. Yun po ang buong katotohanan.
Kaya hindi nyo na po pwedeng i-argue ang isang referee na bakit walang warning after ng technical. Dahil isang warning lang binibigay sa delaying the game. Then afterward, gaya ng sinabi ko, tuloy-tuloy na ang technical foul dyan o technical call. So lagi natin tatandaan na ang delaying the game ay nakapaloob sa tinatawag na team technical. Balikan natin ang delaying the game. Okay, ano-ano ba ang mga uri ng delaying the game? Katulad ng gusto malaman ni Coach Benji Monter, ano-ano ba ang mga iba't ibang uri ng delaying the game? So yun ang pag-usapan natin ngayon. Okay, number 1 mga kabowler, sa listahan ni Uncle B, ang intentional na pag-tap ng bola pagkatapos ang tinatawag na successful attempt ng scoring team. Okay? At ang scoring team na yan, scoring player, tinatap ang bola palabas. Isa po yan sa mga delaying the game tactics, alright? Or delaying the game. At wawarningan ka ng referee dyan, well, of course, warning for delaying the game. Okay mga kabowlers, ano? Pangalawa sa listahan natin sa delaying the game ay ang pag-i-ignore ng isang team. Okay? Sa buzzer, katapos ng timeout. Okay, ini-ignore nila, nag-timeout sila, at nag-buzzer na kailangan na silang bumalik, tapos na ang kanilang timeout, ini-ignore pa rin nila, doon pa rin sila sa bench nila. So ang referee magwa-warning dyan, ang delaying the game. Kaya mga kabowlers, yung mga team dyan, ano, kapag nag-buzzer na, after nyo mag-timeout, tumayo na kayo. Kailangan makita lang naman ng referee na tumayo na kayo, magre-ready na kayo para doon sa next action, ano, after timeout. So ang pangatlong delaying the game na pag-uusapan natin mga kabowlers sa listahan, sa ating listahan, ay ang ignoring the buzzer to start the third quarter or the second half. Okay? Maliwanag na sinasabi sa rules ng FIBA, after ng first half, kailangan mag-ready na para sa tinatawag na second half. Okay? At pag nagkaroon ng delay dyan, pwede kang tawagan dyan ng referee ng delaying the game. So katulad ng tinatawag na ignoring the buzzer, no, sa after ng timeout, pares din yan. Okay? Sa ini-ignore mo rin ang buzzer ng isang team na kailangan mag-start na ang second half. Okay? So magbibigay dyan ng warning ang referee. Okay, at kapag hindi pa rin talaga kayo nakikinig doon sa buzzer, ano, at di pa rin kayo tumatayo, pwede kayo dyan ma-technical mga kabowlers. Tatandaan yan. Okay? So, pangapat sa ating listahan ay ang tinatawag na yung mga kasuotan, mga parapernalyas na sinusot nyo na hindi naman po pwede sa basketball court. So, umpisa pa lang na laro, sinasabi na yan ng referee, sinasabi na yan ng mga committee na bawal, mga hikaw, bawal ang mga parapernalyas na pwedeng makasakit sa kapwa mo player. Okay? Kapag during the game nakita yan ng referee na may suot ka pa rin ng mga illegal parapernalyas na yan, mawawarningan ka. Kasi syempre, hihinto ang laro. Okay? At kailangan tanggalin mo yun. So, mawawarningan ka dyan ng tinatawag na delaying the game. Okay? Isa yan sa mga reason kung bakit natatawagan ng delaying the game ang isang team. Ito mga kabowlers, ano, medyo common to na ginagawa ng mga players, no, yung hinaharas yung inbounder, ano, hinaharas nila, hindi sila nagbibigay ng tinatawag na 1 meter o to be exact 1.2 meters away from the inbounder. Okay, hinaharas nila at minsan ang referee pumipito. Okay, may mga referee na pumipito para lang ihain ang tinatawag na delaying the game. Alright, pero walang problema doon mga kabowlers, ano, kasi judgment ng referee yun. Pero para sa akin lang, ano, pero wala tayong problema ron mga kabowlers. Wala akong problema doon sa pagpito niya. Alright, so para sa akin lang mga kabowlers, ano, opinion ko lang na during warning lang naman, wag nang pumito, no, wag nang pipito ang referee. Tuhugin na lang kaagad. Joke lang. Joke lang. Meron yung mga referee, no, na hindi once na pumito, talagang technical ka kaagad. Okay, pero part yan ng delaying the game, ano. Kaya mapapalad kayo kung may referee na hinaharas nyo, di ka nagbibigay ng
meter or 1.2 meters distance doon sa inbounder at winarningan kayo at pumito siya, winarningan kayo, mapalad kayo, dahil napakabihira ang referee na pumipito at wawarningan ka lang. Okay mga ka-bowlers, kasi sa rules kailangan yan may distance, kaya nga mahigpit ang referee during last 2 minutes ng 4th quarter o ng overtime pagdating sa inbound. Mapapansin nyo ang referee sumasayang ng ganyan, ibig sabihin warning na kagad yan, wala nang ano dyan. Pag hindi ka nakinig dyan, pipituhan ka niyan, technical kagad. Okay, nangyayari yan, ina-applyan yung rules na yan during last 2 minutes ng 4th quarter at ng overtime, yung pagsasenyas ng mga referee ng ganun. Sabihin, mahigpit na sila, warning ka na kagad, wina-warningan ka na kagad, yung senyas pa lang na yon. Kapag di ka nakinig at lumagpas ka pa rin sa tinatawag na boundary line, hindi ka nagbigay na tinatawag na 1.2 meter sa imbounder, dali ka na boy, technical ka na dyan. Okay, pero sa mga regular time game clock, hindi pa ng last 2 minutes ano lang yan, nagwa-warning lang muna sila, merong verbal na warning for delaying the game, sasalita ang referee. Okay mga ka-bowlers, at susunod na listahan natin ang delaying the game para kay Coach Benji Monter ay ang tinatawag na intentionally tapping the ball without valid reason. No, yung mga player sa loob ng court, hawak-hawak nung player yung isang bola, hinto na ang oras, tinatapik pa palabas. Okay, ewan ko kung anong dahilan kung bakit nila ginagawa yon, pero minsan lang naman mga ka-bowlers ano nangyayari yon. So pag nakita yon ng referee, tatawagan ka doon ng tinatawag na delaying the game, kasi intentionally tinap mo yung bola palabas, supposed to be tuloy-tuloy ang aksyon, nagkakaroon pa ng delaying the game, so tatawagan ka dyan ng delaying the game. At ang huli sa mga listahan ko ng tinatawag na delaying the game ay ang pagde-delay ng bola. Okay, pagde-delay ng bola para sa throw-in at free throw. Nako, yung mga ka-bowlers, madalas yan nangyayari, ano, ang mga players sa liga, throw-in na lang, ang tagal pa pumunta ron para mag-throw-in. Kung sinong player na pupunta ron, parang hindi mo alam kung ano pang mga gagawin nila, mga nagbubulungan pa. Okay, ang referee, ang judgment ng referee, tatandaan nyo, pag nag-judge yan, nag-dinedelay mo ang laro, wala tayong magagawa ron. Okay, so pag sinabi ng referee, i-inbound na ang bola, ito-throw in na ang bola, pumunta na kayo ron. Pag free throw, ready na kayo sa free throw. Hindi kung saan-saan pa nakatingin, naglalakad-lakad pa during free throw. Yung referee naghihintay na para ibigay ang bola sa kanya para mag free throw. Okay, so dapat ando doon na kayo kaagad during free throw. Kasi pag ginudge kayo ng referee na dinidelay nyo ang game, nagdidelay kayo ng laro, tayo magagawa ron. Mawawarningan kayo, and then mate-technical kayo. Okay mga ka-bowlers, so yun ang tinatawag na mga delaying the game sa loob ng basketball court. Alright, so lagi nyo natin tatandaan na mostly ang delaying the game, bago maging isang violation o technical foul, ay may warning muna, nagwa-warning muna ang referee. Either pumipito or verbally sinasabi sa players, alright, o sa coach, na warning yan. Ang pangalawang topic na pag-uusapan natin para kay Coach Benji Monter ay ang tinatawag na obstruction, na sabi niya, yun yung term niya, o mas kilala sa FIBA Official Basketball Rules and Regulation na distraction. Okay? Ito mga ka-bowlers, ang tinatawag na panggugulat o pagpalakpak ng isang defensang player sa offensang player habang ang player ay nag-a-attempt ng pagtira o pag-shoot. Okay mga ka-bowlers? So sa ganitong sitwasyon, ang mga referee ay patiently wait. Okay? Patiently wait. Ang mga referee dyan, hindi yan basta-basta pumipito during distraction. Bakit? Mga ka-bowlers, hinihintay muna ng referee kung ang attempt ng shooter or ng offensive player sasablay ba o masushoot. Okay? So
Ganito yan mga ka-ballers. Pag sumablay ang tira ng offensive player at pinalakpakan mo, dali ka. Dali ka. Technical ka. Mga ka-ballers, sigurado yon. Okay? Pero, kapag ang tira ng offensive player successful, pumasok, wala pong technical na mangyayari doon mga ka-ballers. Alright? Dahil, ang ibig sabihin, sinasabi sa rules, na hindi na-distract ang offensive player. Alright? So, walang technical na mangyayari doon. Pero, may pero pa rin yan mga ka-ballers. Dahil ang mga referee ay concerned mismo sa laro, ng kaayusan ng laro, ay kakausapin ka niyan. Sasabihin sa'yo na, okay, Utoy, iho, wag mo nang gagawin yan sa susunod kasi kapag nag-miss ang tira niyan, mate-technical ka. So, wina-warningan ka ng referee para maging maayos ang paglalaro mo. At hindi mo na ulitin yon. Okay mga ka-ballers? Kaya lang mga ka-ballers, may konting tinatawag na confusion dito sa obstruction na to, sa distraction na to. Huwag kayo pa ko confuse mga ka-ballers. Okay? Ang sitwasyon na kahit saan tumira ang isang offensive player, mapa 3 point yan, mapaloob yan, ang technical call ay meron lang penalty na 1 free throw with no lineup. Okay? Baka naman tumira yung offensive player sa 3-point area, makonfuse kayo, may pumalakpak, hindi pumasok, mabigyan mo ng 3 free throw yung players. Okay, sa mga baguhang referees dyan, tatandaan nyo, huwag kayong pakukonfuse, okay? Ang distraction, 1 free throw lang yan. Okay, with no lineup. Okay mga ka-ballers, so lagi natin tatandaan yan. Lagi natin itatanim yan sa ating isip. Huwag tayong pakukonfuse about that. So yan mga ka-ballers, at yun na nga, Coach Benji Monter, sana nagustuhan mo ang vlog na to, no? Simpleng vlog lang, para lang tayong nag-uusap, para lang tayong nagkwekwentuhan. Okay, para sa iyo to, at sana nakatulong Coach. Kung meron ka pang katanungan Coach na hindi nasabi sa vlog na to, pwede kang mag-comment down below sa comment section natin at sasagutin natin yan. Okay mga ka-ballers, yan. At lahat ng mga players dyan, lahat ng mga subscribers, mga coach na may tanong regarding na mayroong gustong ma-vlog sa ating channel, kung ano-ano mga topic ang gusto nyo, comment down below lang uli dyan sa baba, at itatry natin, iisa-isahin natin yung mga subscribers natin, yung mga followers natin na gustong magpa-vlog ng content, So mga ka-ballers, syempre bago ako magtapos, gusto ko munang mag-shoutout, Gusto ko munang mag-shoutout sa ating mga solid supporters ng channel na to, solid sa ating mga subscribers. So shoutout kay Brad Jed Santos ng Oman. Alright, Jed Santos, salamat sa suporta, sa laging panonood sa ating channel, Shoutout din kay Ray Briones from FCBR Riyadh, Saudi Arabia. Okay, Ray Briones, salute sa'yo, shoutout, at maraming salamat sa suporta talaga. Sobra-sobra. Salamat Brad. Okay, at shoutout din kay Edwin Baldapan, okay, ng Bohol. Edwin Baldapan, shoutout sa iyo sir. Shoutout sa lahat ng mga taga Bohol. Okay, at shoutout kay Bernard Sinina from BAP Binangonan. Okay, sa lahat ng mga BAP na sa Binangonan, shoutout sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat sa iyo Mr. Bernard Sinina. Solid supporter natin yan, subscriber dito sa ating channel, at talagang masipag yan magtanong. Okay, at syempre shoutout din kay Mr. Marlon Ansagay. Sir, Mr. Marlon Ansagay, salamat sa suporta sa aking channel, thank you very much. At shoutout din kay Eugene Dicoco, SBP Rizal, Nueva Ecija. Okay, RBRI, ano ba to? RBRAI at SBP San Jose City, Nueva Ecija. Shoutout sa iyo sir, shoutout Mr. Eugene Dicoco. Alright?
At syempre, shoutout sa aking masugid na solid supporter talaga to. From subscriber, from YouTube channel hanggang Facebook page, nakakarating to. Ronaldo Arcega, sir. Salamat talaga, sir. So much appreciated sa suporta mo sa akin. Shoutout sa iyo, sir. God bless lagi. Alright mga kaballers, so syempre sa lahat ng mga bagong viewers natin dyan, iniimbitahan ko kayo syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, ngayon ka pa lang nagawi o napadpad, huwag mo kakalimutang i-like ang video na to at pakipindot na rin ang subscribe button at notification bell, syempre para mas maging banding pa tayo sa isa't isa at mapanood mo ang mga bagong upload na videos ni Uncle B. So mga kaballers, at siyempre, ano pa nga ba? Goodbye na. Dito ko natatapusin ang ating video, ano? Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.